Si Hades ay isang nag-iisang hari na Samira sa mundo matapos siyang ipagkanulo. Gayunpaman, nang bumalik sa nakaraan ang isang cute na prinsesa at iligtas siya, umibig siya ng husto sa kanya at gagawin ang lahat para protektahan siya. Bago ito, tumatakas si Prinsesa Gela mula sa mga gwardya ng hari. Ngunit kalaunan ay nahuli siya ni Prinsipe Gerald ng Imperyong Kratos, na nagpahayag na siya ay tatapusin bukas. Sa pagtingin sa kanyang malupit na mukha, naalala ni Gela ang araw na unang beses niya itong nakilala sa isang salusalo. At noon, tila si Gerald ang pinakamabait na lalaki sa mundo. Hindi tulad ng ibang mga babae, ginugol ni Gela ang kanyang buhay sa larangan ng digmaan. At habang ang iba ay nakikita siya bilang isang halimaw, hindi niya ito pinansin dahil mahal pa rin siya ni Gerald. Iyon ay hanggang sa malaman niya ang tunay nitong pagkatao. Isang araw, nakita ni Gela si Gerald na nagsasanay ng kakaibang bagay kasama ang sarili niyang kapatid. At bago pa niya masabi kahit kanino, ikinulong siya ni Gerald dahil sa mga maling paratang at iniutos ang kanyang pagtatapos. Maya-maya, sinabihan ni Gerald ang mga gwardya na ilayo siya, ngunit mabilis silang napigilan ni Gela at inatake si Gerald. Hinarang ng lalaki ang kanyang atake, kaya walang nagawa si Gela kundi ang tumakbo. Nang ma-corner siya, nagpasya siyang lumabas sa sarili niyang paraan at tumalon mula sa tore. Kaya inutusan ni Gerald ang kanyang mga tauhan na magpaputok ng mga palaso sa kanya. Isang mahiwagang sibat ang tumama sa kanya at naalala niya ang araw na nag-propose si Gerald sa kanya, at hiniling na sana ay nag-swipe left siya na parang sa dating apps para mag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon ay bumalik ang oras at natagpuan ni Gela ang kanyang sarili sa harap ng kanyang mga magulang na ikinalito niya dahil pareho silang nasawi ilang taon na ang nakalilipas. Sinabihan siya ng kanyang mga magulang na kumalma dahil nasa birthday party siya ni Gerald. Kaya habang nakikita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, sa wakas ay naalala niya na naglakbay siya 6 na taon pabalik sa nakaraan. Nang makita niya si Gerald, natakot siya at agad na tumakbo palabas sa balkonahe kung saan niya napagtanto na maaari niyang itama ang kanyang mga pagkakamali sa pangalawang pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, dumating si Gerald at magpo-propose na sana sa kanya, ngunit muling tumakbo palayo si Gela sa kanya, na nagpaisip sa kanya kung mabaho ba ang amoy nito. Kahit na noon, hinabol siya ni Gerald na parang isang desperadong lalaki. Kaya, sa sandali ng pagkataranta, sinunggaban niya ang isang lalaking mula sa likuran at sinabing umiibig siya rito. Nang marinig ito, pumayag ang lalaki na gawing asawa ito. Ngunit nang marinig ang boses nito, nanginag siya. Iyon ay dahil ang taong pinili niya ay si Hades, ang isinumpang emperador na gumawa ng mala John Wick sa kaharian ng Kratos noong nakaraang buhay ni Gela. Habang lumuluhod si Hades bilang paggalang sa kanyang bagong kasintahan, labis na nagulat si Gela kaya't nawalan siya ng malay. Kalaunan, nagising siya sa guest room at agad na dumating si Hades upang kumustahin siya, na labis niyang ikinadismaya. Pagkatapos ay lumuhad siya at marahang tinanong kung sigurado ba siyang pakakasalan siya, na ikinagulat ni Gela dahil naisip niya ito bilang isang malupit na baliw. Sa kanyang nakaraang buhay, nagbigay ng utos si Hades na tapusin ang sinuman sa lugar, kasama na ang mga sibilyan. Kaya nang ialok ni Gela ang kanyang sarili kapalit ng pagtatapos ng digmaan, nagalit si Hades at umalis nang hindi sinasaktan ang sinuman. Sa kasalukuyan, si Hades ay kumikilos na parang isang aso at hindi maiwasan ni Gela na makaramdam ng paghanga sa kanyang mga alindog. Sa sandaling iyon, pumasok si Gerald sa silid kasama ang kanyang mga gwardya. Kaya agad siyang hinarap ni Hades dahil sa pagiging hindi maginoo. Dahil dito, sinabihan ni Gerald si Hades na umalis dahil ipinangako sa kanya si Gela 3,000 taon na ang nakalilipas, at napagtanto ni Gela na palihim siyang ikinasal kay Gerald ng kanyang mga talunan na magulang. Sa kabila nito, mahinahong sinabi ni Hades kay Gerald na pinili siya ni Gela. Kaya nagalit si Gerald at inutusan ang kanyang mga gwardya na hulihin siya. Gayunpaman, pinaluhod sila ni Hades na walang ibang laman kundi ang kanyang aura bago niya binuhat si Gela at casual na naglakad palayo. Nangako siya na hindi niya hahayaang saktan siya ng sinuman at gumamit ng teleportation spell para dalhin siya sa kanyang barko na papunta na sa kanyang bansang pinaglilingkuran. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng pamalit na damit at inalok ng tsaa at sumama si Gela dahil desperado na siyang makatakas kay Gerald.
Pagkatapos ay tinanong niya ito kung seryoso ba talaga siya sa pagpapakasal sa kanya at tuwang-tuwa si Hades na sinabing siya ang perpektong babae para sa kanya. Narinig ito, hindi sinasadyang nasabi ni Gela na umaarte lang siya. Kaya naging seryoso si Hades at tinanong kung ano ang tunay niyang intensyon. Wala nang ibang pagpipilian, inamin ni Gela na isa lamang itong panlilinlang upang makatakas kay Gerald, na nagudyok sa Diyos ng Dragon na Rave na magpakita at pagtawanan ang talunan dahil sa pag-aakalang pipiliin siya ng sinuman. Bagamat nasasaktan, humingi ng tawad si Hades kay Gela dahil sa pag-aakalang sapat na ang lalaki para sa kanya. At nangako pa siyang babawi sa pagkakamaling ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang ibalik siya sa kanyang tinubuang bayan. Ngunit ayaw nang mahulog muli ni Gela sa mga kamay ni Gerald. At tila isa ring mabait na lalaki si Hades na may 6 na pulgadang joystick. Kaya sa sandaling iyon, nagpasya siyang pakakasalan niya si Hades, ngunit inakala ni Hades na niloloko niya ulit siya. Gayunpaman, lumuhad siya at humingi ng tawad kay Hades, nangakong hindi nababawiin ang kanyang salita. Nangako rin siyang iaalay ang kanyang buhay sa kanya. Kaya pagkatapos kumpirmahin sa kanya ng maraming beses, masayang niyakap siya ni Hades at nangakong maghihintay hanggang sa handa na siyang maging asawa nito. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa paggalaw ng hindi nag-iisip, ngunit lumuhad at hinalikan ang kamay nito, na nagpamula sa kanya. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Rave na gumawa ng singsing na pang-asawa ng dragon sa kanyang daliri, na patunay na natanggap niya ang basbas ng Diyos ng Dragon bilang asawa ng emperador. Gayunpaman, kailangan nilang sabihin sa iba na sila ay nakatakdang ikasal hanggang sa maganap ang seremonya ng kasal. Nangako rin si Hades na paprotektahan siya, ngunit nang sandaling iyon ay inatake ang kanilang barko kaya't ini-teleport niya sila sa labas kung saan siya nasugatan. Sinabihan ni Hades si Rave na kunin si Gela, ngunit nanatiling kalmado si Gela at may kumpiyansang sinabing paprotektahan din niya siya dahil inialay na niya ang kanyang buhay dito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahiwagang husay upang iangat ang barko at ihagis ito sa baybayin bago hinaranggan ang putok ng kanyon gamit ang kanyang kamao. Pagkatapos nito, bumalik siya sa baybayin kung saan sinabihan niya ang mga gwardya na dalhin si Hades sa infirmary. Habang nakikipag-usap siya kay Rave, ang Diyos ng Dragon, ay hiniling niya sa kanya na mag-ingat dahil tanging sila lang ni Hades ang makakakita sa kanya kaya maaaring isipin ng mga tao na kinakausap niya ang sarili niya. Napansin din niya na nasa Balburg sila, na isang kilalang lugar ng pagpaslang noong nakaraan niyang buhay, ngunit hindi pa nangyayari ang pangyayaring iyon. Nang mga sandaling iyon, isang babaeng blonde na nagngangalang Esper ang balis ang nagtanong sa mga gwardya tungkol kay Hades, ngunit mas nag-aalala siya sa katotohanan na may kasama si Hades na isang cute na babae. Pagkatapos ay sinabi ni Rave kay Gela na mahal ni Esper si Hades at hindi niya ito basta-basta tatanggapin. Nang mga sandaling iyon, lumapit si Esper kay Gela at nagsimulang umiyak, nangakong hindi niya hahayaang nakawin ng isang feeling maganda si Hades mula sa kanya. Nang araw na iyon, naalala ni Gela kung paano sa Balburg ay nagkaroon ng isang piging na ginanap upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Hades. Ngunit nang malaman niyang nakatakda na siyang pakasalan ni Esper, tumanggi siyang pakasalan ito. Dahil dito, naging si Harley Quinn si Esper, kaya pinaslang niya ang iba pang mga kandidato at pagkatapos ay sinunog ang buong palasyo. Gayunpaman, tila hindi si Esper ang tipo na gagawa ng ganitong mga krimen. Ngunit kahit na noon, nangako si Gela na mananatiling bantay upang maiwasan ang isa pang digmaan. Habang naaalala niya ang ilang mga dating kaibigan, biglang nagpakita si Rave at ipinaalam sa kanya na nagising na si Hades at nag-aalala ito sa kanya. Pagkatapos lang, narinig nila si Hades na binugbog ang ilang gwardya na hindi siya nakilala, ngunit iyon ay dahil nakadamit siya na parang kusinero at gumawa ng mga croissant para kay Gela. May nagsabi sa kanya na ang daan patungo sa Andes ng isang babae ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan, kaya natuto na siya ng isang buong course meal, para hayaan siya ni Gela na tignan ito mula sa likod. Nang marinig ang lahat ng iyon, natarante si Gela at nangatwiran na hindi niya kailanman hahayaang tamaan niya ito dahil lang sa mahusay itong magluto. Ngunit isang subo lang at iniisip na niya ang petsa ng kasal. Gayunpaman, nang tanungin ni Hades kung maaari na ba niyang tikman ang kanyang croissant plot ngayon, nagalit siya at sinampal siya sa mukha. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya palihim na lumabas ng palasyo at sinabi niyang gusto lang niyang makita ang mukha nito, na ikinagulat niya.
Idinagdag din niya na inutusan niya si Marquest Bale na palayain si Gela at magdaos ng isang salo-salo para sa kanya, ngunit sinuwi niya ang mga utos. Nang tanungin ni Gela kung balak ni Bale na magrebelde, mariing sinabi ni Hades na kakailanganin niya ng mga bola na mas malaki pa sa mundo para maisip pa ito. Pagkatapos ay naalala ni Gela ang pagpaslang at tinanong siya kung siya ay isinumpa, gaya ng sinasabi ng mga tao. Pagkatapos ay isiniwalat ni Hades na siya ay ipinanganak mula sa isang kerida, kaya naman hindi siya maaaring maging hari at ipinadala sa mga hangganan upang masawi. Gayunpaman, nang masawi ang kanyang kapatid sa ama, ang susunod sa linya, dahil sa sakit, pumili sila ng isa pang kapatid sa ama, na nasawi din. Mula sa araw na iyon, bawat bagong prinsipe ay nasasawi, at nagsimulang maghinala ang mga tao na may pumapaslang sa kanila upang maging susunod na hari. Ang tanging taong naniniwala sa kawalang kasalanan ni Hades ay ang isa pang kapatid sa ama na nagngangalang Vizel, ngunit siya rin ay ipinanganak mula sa isang kerida, kaya walang nakinig sa kanya. Pagkatapos ng 5 taon ng pagkasawi ng mga prinsipe, natakot ang hari at ibinalik si Hades upang koronahan siya para lamang matigil ang mga pagpaslang. Sa araw ng koronasyon, nawala ang dating hari at nagpa siya ang reyna na siya na ang maghari at ganoon naging sinumpa ang emperador si Hades. Gayunpaman, naniniwala si Hades na nahikayat ni Vizel ang lahat na suportahan siya, kaya maayos na ang lahat ngayon. Nakalulungkot para sa kanya, alam ni Gela na ipagkakanulo ni Vizel si Hades sa hinaharap. Kaya, tatapusin siya ni Hades at haantong ito sa isang napakalaking digmaan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Gela kung nasasaktan ba siya sa kung paano siya tinatrato ng mga tao, ngunit iniba niya ang usapan sa pagsasabing tungkulin niyang protektahan ang lahat. Tahimik niyang idinagdag na mamumuhay silang masaya nang hindi bababa sa susunod na 3 taon. At kahit alam ni Gela na may itinatago siya, nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay nagpa siya siyang imbestigahan si Bale upang matiyak na hindi ito nagre-rebeld habang si Hades ay nananatili sa kanyang silid at nagluluto ng tinapay at cookies para sa kanya. Kinabukasan, palihim siyang lumabas ng daungan at dumaan sa simbahan kung saan narinig niya si Esper na umiiyak sa mga pari dahil nakahanap na ng ibang asawa si Gela. Nang sandaling iyon, may ilang sundalong pumasok sa simbahan at kinuha siyang bihag. At kahit na naroon si Gela para mang-alap lamang ng impormasyon, hindi niya matiis na panoorin silang guluhin si Esper. Samantala, ipinaalam ni Bale kay Hades na sinakop na ni Gela ang daungan at si Esper ay kinuhang bihag. Kaya, dapat nilang tapusin si Gela dahil isa itong especially iya mula sa isang karibal na bansa. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot kay Hades na ipadala ang kanyang mga tauhan sa daungan, at binigyan siya ni Hades ng pahintulot na may babala na siya ay tatapusin kung mapatunayang inosente si Gela. Samantala, sina Gela at Esper ay itinapon sa isang selda ng bilangguan ng ilang mga tulisan kung saan ikinwento ni Esper kay Gela ang tungkol sa kanyang nakaraan. Pagkasawi ng kanyang ina, mabilis na nag-asawang muli si Bale at ipinadala siya sa isang ampunan, ngunit madalas siyang palihim na lumalabas upang makipagkaibigan. Isang araw, nakakita siya ng isang dragon at napagtanto na naiintindihan niya ang mga pangunahing pagbati mula sa mga dragon. Nang makita ito ng iba, naisip nila na kakaiba siya at naiwan siyang walang mga kaibigan. Kalaunan, nang maging hari si Hades, inanyayahan niya siya sa kastilyo at tinanong kung may nakikita ba siya sa kanyang balikat, ngunit wala siyang makita. Sa kabila nito, mabait siya sa kanya at madalas siyang inaanyayahan para sa tsaa, kaya umibig siya sa kanya. Nang umamin siya, tinanggihan siya ng ating bida, sinabing masyadong matanda na siya para sa kanyang kagustuhan. At ang mas malala pa, ibinalik ni Hades ang isang babaeng mas bata pa sa kanya. Nang marinig ito, naawa si Gela sa kanya, ngunit hindi niya ito matulungan dahil sa mga kahihinatnan. Nang sandaling iyon, isang lalaki at isang babae ang isinama nila sa silid, at nakilala sila ni Gela bilang sina Zeki at Camilla, na nagpaiyak sa kanya. Ang dalawang ito ay napakalapit kay Gela noong nakaraang buhay niya, ngunit sila ay kinuha mula sa kanya. Kaya, matapos silang makita ng personal, nangako siyang paprotektahan ang lahat sa pagkakataong ito. Sa nakaraang buhay ni Gela, nagkita sina Zeki at Camilla sa kanya sa isang pub at sinabi sa kanya na wala silang mahika at sila ay mula sa Rave Empire. Nang tanungin niya sila kung bakit sila pumunta sa Kratos, sinabi nila sa kanya na hindi nila maalala dahil matagal na ang nakalipas.
Sa kasalukuyan, iniisip ni Camila na umiiyak si Gela dahil natakot siya sa pangit na mukha ni Zeki, at humantong ito sa isang pagtatalo sa pagitan nila. Nang sandaling iyon, pinunasan ni Gela ang kanyang mga luha at binasag ang mga kadena gamit ang kanyang lubos na lakas. Labis na ikinagulat ng lahat nang tanungin siya ni Zeki kung sino siya, ngunit sinabi niyang hindi iyon mahalaga at hinimok silang isipin ang kanilang susunod na gagawin. Ginugol nila ang sumunod na ilang minuto sa pagbabahagi ng impormasyon at pag-alam na ang mga Ruffians ay nagbalat kayo bilang mga sundalo ng Kratos at dinukot nila si Esper na sinasabing nakatanggap sila ng mga utos mula kay Gela. Napagtanto rin ni Camila na si Bale ang nasa likod ng lahat ng ito at sinusubukan niyang maging bayani sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang pekeng misyon ng pagsadya at pagtiyak din na ang publiko rito ay may negatibong opinyon sa Kratos. Bukod pa riyan, masisira nito ang reputasyon ni Hades dahil siya ang nagdala kay Gela sa mga lupang ito. At kung masasawi si Esper, gagamitin ito ni Bale para patalsikan si Hades sa trono. Nandidiri si Zeki na gagamitin ni Bale ang sarili niyang anak bilang pain habang iniisip ni Camila kung saan napunta si Gela. Nang sandaling iyon, isiniwalat ni Guard, isa pang miyembro ng kanilang grupo, na siya ang nagbabantay sa kwarto ni Gela. At hinanap siya ng mga tulisan na ito. Nalilito si Zeki kung bakit nila hinahanap si Gela kung siya ang nag-uutos sa kanila. At agad na napagtanto ni Camila na walang kinalaman si Gela dito. Habang iniisip ng iba kung paano ipapaalam ang lahat ng ito kay Hades, natakot si Esper nang malaman niyang isa lamang siyang payon sa pakana na ito. Kaya, nangako siyang sasabihin niya mismo kay Hades. Sinabi rin niya na hindi magiging madali para kay Bale na itapon siya dahil kaibigan niya si Hades. Kaya nang hingi nila ang kanyang testimonya, hahanap siya ng paraan para sabihin sa kanya ang katotohanan. Lubos siyang naniniwala na hindi babaliwalain ni Hades ang kanyang mga iyak at tutulungan siya. Kaya dapat na lang tumakas ang iba at dito ay nagsimulang magtaka si Gela kung ito nga ba ang nangyari noong nakaraan, na humantong sa pagpaslang sa Baleberg. Kaya sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang baguhin ang mga bagay-bagay. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang sarili bilang si Gela sa lahat at pagtiyak sa kanila na wala siyang kinalaman sa pakanang ito. Ngunit dahil hindi alam ng kaaway na narito siya, binigyan sila nito ng pagkakataong magtagumpay. Matapos sumang-ayon sina Camila at Zeki na tumulong, mariing sinabi ni Gela kay Esper na kung masasawi siya, lahat sila ay mapapahamak. Nangako siyang paprotektahan siya, ngunit bilang kapalit, dapat isisi ni Esper ang lahat ng sisi sa kanyang ama or parurusahan din siya sa mga krimen nito sa hinaharap. Tinanong ni Esper si Gela kung bakit niya sinusubukang iligtas ang kanyang karibal sa pag-ibig. Kaya magalang na sinabi ni Gela na wala siyang balak na mahulog ang loob kay Hades at ang kanilang kasal ay naganap dahil sa ilang kakilakilabot na pangyayari. Pagkatapos ay tinanong ni Esper kung may posibilidad na iwanan ni Gela si Hades, ngunit sinabi ni Gela na hindi niya magagawa iyon dahil pareho silang nakatali sa kapwa-benepisyo. Habang nag-iisip pa rin si Esper ng sagot, si Hades ay nasa kanyang silid at iniisip kung dapat na ba niyang mag-cyber-psycho kay Bale or harapin ito ng mahinahon. Alam na ni Hades na si Bale ay isang traidor, ngunit ang pagpasok sa maling oras ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Kaya, naghihintay siya ng perpektong pagkakataon para tapusin si Bale. Pagbalik sa daungan, sa wakas ay nagpasya si Esper na maniwala kay Gela at isisi sa kanyang ama. Matapos maghanda ang lahat, tinanong ni Zeki si Gela kung ano ang kanilang unang hakbang at iminungkahi niya na palayain ang mga nakakulong na sundalo at gamitin sila upang maglunsad ng kontra-atake. Agad na inihayag ni Guard na ang mga sundalo ay nakakulong sa simbahan at kahit na walang garantiya na sasali ang mga sundalo, dapat tanggapin ni Gela ang panganib na ito. Pagkatapos nito, hiniling ni Gela sa iba na sundin ang kanyang pangunguna habang binubutas niya ang pader gamit lamang ang kanyang mga kamao. Habang gulat na nanonood sina Zeki at Camila, sinabi ni Gela sa kanila na inaasahan niya ang magagandang bagay mula sa kanila at nangakong paprotektahan sila. Pagkalipas ng ilang segundo, sumugod siya sa simbahan at pinalaya ang mga sundalo, sinabi sa kanila na dumating siya upang iligtas sila sa utos ni Hades, dahil si Marky Bale ay nagrebelde laban sa kaharian at ginagamit ang mga puwersa sa Hilaga bilang panggatong upang magpasiklab ng apoy. Habang nagbibigay siya ng kanyang nakapagpapasiglang talumpati, pumasok si Rave sa simbahan at narinig ang lahat. Pagkatapos ng kanyang nakapagpapatibay na mga salita,
nagsama-sama ang mga sundalo sa likuran niya, at pansamantala, sinimulan ni Hades ang pagluluto para sa kanya. Nang sandaling iyon, bumalik si Rave at sinabi sa kanya na nakita niya ang pinakabaliw na babae sa pagkakataong ito dahil nakatakas ito ng mag-isa at nakapagtipon na ng mga tauhan upang labanan ang kaaway. Hindi lang iyon, sinabi niya sa kanila na ipinadala siya ni Hades upang iligtas sila. Kaya ngayon, mataas ang tingin nila sa kanya. Bukod pa riyan, pumayag si Esper na tumstigo laban sa kanyang ama, na nangangahulugang hindi na kailangang buwagin ni Hades ang House Bale, at hindi rin niya kailangang mabaliw sa kanila. Nang marinig ang lahat ng ito, natuwa si Hades dahil nalutas ni Gela ang isa sa kanyang pinakamalaking problema sa loob lamang ng ilang araw. Nang sandaling iyon, ilang tauhan ni Bale ang pumasok sa silid, sinasabing pumunta sila upang ilipat siya sa isang ligtas na lokasyon. Gayunpaman, ginamit ni Hades ang kanyang pananakot upang takutin sila habang patuloy na sinasakop ni Gela at ng kanyang mga puwersa ang daungan. Sa sandaling iyon, dumating ang pinuno ng kaaway at nagpakilala bilang si Hogo, hiniling sa kanila na isuko si Gela, at tahimik siyang atras. Gayunpaman, kung tatanggi siyang sumunod, susunugan niya ang simbahan. Nang marinig ito, pinatunog ni Gela ang kanyang mga kamao at malapit nang harapin si Hogo, ngunit pinigilan siya ni Camila at sinabihan siya ni Zeki na huwag masyadong maging padalos-dalos. Gayunpaman, matapos ibunyag ni Gela ang kanyang plano, itinali nila siya at pinalabas. Nang makalapit siya kay Hogo, sinabihan niya si Gela na magdasal, ngunit mabilis na kinalas ni Gela ang lubad at pinalo ang buhay mula sa kanya. Pagkatapos, habang hinahawakan siya sa pagsakal, sinabihan niya ang mga tauhan ni Hogo na umatras. Ngunit nang sinubukan nilang atakihin siya, pinabagsak niya sila gamit ang isang suntok kasama ang kanilang mga barko, na nag-iwan kay Hogo na walang takas. Sa kabila nito, ngumiti si Hogo dahil ang pari sa simbahan ay siya ring asasin niya. Ngunit casual na hinadlangan ni Zeki ang kanyang pagtatangka na saktan si Esper. Pagkatapos noon, inamin ni Hogo na nagtatrabaho siya para kay Bale. Ngunit nang sandaling iyon, dumating si Bale mismo kasama ang isang dragon upang sunugin ang lahat bago pa man makarating ang balita kay Hades. Gayunpaman, biglang tumigil ang dragon sa pag-atake, na nag-iwan kay Bale na nalilito. Nang sandaling iyon, nagpakita si Hades at ipinahayag na inutusan niya ang dragon na huminto at ngayon naman ay ang kanyang pagkakataon na mag-aura farm. Nang makita ang hari mismo, nagsimulang pagpawisan si Bale at nagtanong kung bakit siya narito. Kaya sumagot si Hades na hindi siya maaaring umupo sa kanyang silid habang nasa panganib ang kanyang asawa. Matapos utusan ang dragon na umalis, kinarga ni Hades si Gela sa kanyang mga bisig at tinanong siya kung ano ang nangyari. Kaya ipinahayag niya na pinoprotektahan siya ng mga puwersa sa Hilaga at Esper habang ipinagtatanggol din ang daungan. Sa kabila nito, inakusahan ni Bale si Gela na isang especially iya at hiniling kay Hades na manatili sa kanyang silid dahil hindi ligtas dito. Nang hindi natinag si Hades, sinabi ni Bale na sasabihin niya sa lahat na hindi pinabayaan ni Hades ang isang especially iya ng kaaway dahil ang gawain nito sa lalamunan ay napakahusay. Dahil dito, biglang humarap si Hades kay Hogo at hinawakan ito sa leeg bago tinawag sina Zeki at Camila sa kanilang mga pangalan at pinuri sila para sa mabuting gawain. Pagkatapos ay nagbanta siya na lilipulin si Hogo at ang kanyang mga tauhan kung hindi nila sasabihin sa kanya kung para kanino sila nagtatrabaho. At ang kanyang manipis na aura ay nagpapadala ng kilabot sa gulugod ni Hogo. At pagkatapos niyang mangako ng kanyang katapatan kay Hades, isiniwalat ni Hogo na si Bale ang utak sa likod ng insidenteng ito. Dahil nililinaw nito na si Gela ay isang hindi especially iya, humarap si Hades kay Bale na nagsabing walang maniniwala dito. Kaya't sinugod siya ni Hades ng gravity magic at tinapakan ang kanyang ulo. Habang tinatanong ni Hades si Bale kung paano niya gustong masawi, ang kanyang anak na babae ay nanood ng may takot sa likuran. Pagkatapos ay hiniling ni Hades na ibigay ni Bale ang autoridad ng Baleberg kapalit ng kanyang buhay at ngumiti si Gela dahil napigilan niya ang pagpaslang na nangyari sa nakaraang timeline. Gayunpaman, nagsimulang tumawa si Bale at tinawag si Hades na isang halimaw na nagtulak sa kanyang sariling ina sa pagkabaliw at siya pa nga ang may pananagutan sa pagkasawi ng kanyang maraming kapatid sa ama. Sinabi rin ni Bale na walang may gustong mabuhay si Hades. At inamin ni Hades na kahit totoo ito, siya pa rin ang emperador at may trabahong dapat gawin.
Pagkatapos ay hiniling niya sa mga lalaki na arestuhin si Bale at ikinulong ang takot para sa interogasyon. Nang gabing iyon, habang gumagala si Gele sa palasyo ng mga Bale, sumama si Rave sa kanya at sinabi nitong nag-aalala siya kay Hades. Tiniyak sa kanya ni Rave na kahit na si Hades ay isang talunan, alam pa rin niya kung paano patakbuhin ang isang imperyo at sinusubukan niyang siguraduhin na hindi siya susundin ng mga tao dahil lamang sa takot. Sa kabila nito, nag-aalala si Gele dahil ang pagkukubli ng damdamin ay magpapamanhid kay Hades at maaaring maging isang asasin tulad ng dati. Inamin ni Rave na tama si Gela, at sinabi rin na gumugol siya ng hindi mabilang na oras sa pagsisikap na matiyak na hindi masisira si Hades, at nagpasalamat si Gela sa kanya para dito. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ilabas pa nila ang nakakairitang katangian ni Hades. Ngunit nang tanungin ni Rave kung may nararamdaman na ba siya para dito, mabilis siyang tumanggi. Sa kabila nito, iginiya siya ni Rave sa kwarto nila ni Hades kung saan niya ito nakitang lasing sa kama. Matapos niya itong panasan ng basang tuwalya, gumaan ang pakiramdam ni Hades, at nagising siyang natutuwa na inaalagaan siya ni Gela. Masayang ipinakita ni Gela sa kanya ang prutas na dala niya para sa kanya. Ngunit nang subukang hiwain ang mga ito, nakaramdam siya ng inis dahil wala siyang alam sa pagluluto. Gayunpaman, pinaupo siya ni Hades sa pagitan ng kanyang mga hita at ipinakita sa kanya kung paano magbalat ng mansanas, na nag-iwan sa kanya ng gulat at papuri. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari ba siyang gumawa ng kuneho. Kaya, hiniwa ni Hades ang mga mansanas sa hugis ng isang kuneho, na labis siyang natuwa. Tinanong niya kung kailan niya natutunan ang lahat ng ito, at sinabi niya na natutunan niya ang mga bagay na ito upang mapabilib ang kanyang mga kapatid na ayaw sa kanya. Dahil sa masamang pakiramdam, nagpa siya si Gela na pakainin siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit ang mga reaksyon nito ay nagpatawa sa kanya habang ipinapaalala niya kay Gela ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Hades sa hindi pagpaslang sa mga Ruffians ngayon. Kaya sinabi niya na ayaw niyang maghari ng may takot. Pagkatapos ay hinawakan ni Gela ang kanyang kamay at sinabing nang sabihin ni Bale na walang gustong mabuhay siya, mali siya dahil gusto niya siyang mabuhay. Nang marinig ito, namula si Hades at napagtanto na mahal talaga siya ni Gela or hindi niya kailanman sasabihin ang mga ganoong bagay. Ngunit sinabi ni Gela sa kanya na ang kanyang hangganan para sa pagmamahal ay medyo mababa at napagkamalan niya ang maliliit na gawa ng kabaitan bilang pagmamahal. Dahil dito, nagtago ang lalaki sa kumot at sinabing nilalamig siya. Kaya pumasok din si Gela para makihati sa init ng katawan niya. Biglang gumawa ng paraan si Hades ng may riz bago malumanay na sinabi sa kanya na ayos lang sa isang asawa na umibig sa kanyang asawa. Nang tanungin ni Gela kung ano ang tungkol sa kanya, sinabi niyang hindi niya magagawa ang isang bagay na napakasama sa kanya, ngunit dapat niyang subukang umibig sa kanya. Nang marinig ito, ipinangako ni Gela sa sarili na susubukan niya, ngunit labis na na-overload ang kanyang utak at nakatulog siya. Pagkalipas ng ilang araw, nagtatambay sina Hades at Gela sa parke at pinasaya niya ito gamit ang kanyang 5-star chef skills. Pagkatapos ay sinubukan niyang pasayahin siya, ngunit dumating sina Camila at Zeki at sinabing oras na para sa kanyang pag-aaral, na nag-iwan sa kanya na nalulungkot. Nang sabihin niya sa kanila na nabigo siyang magustuhan siya ni Gela, sinabi nila sa kanya na hindi siya dapat sumuko dahil mas gusto siya ni Gela kaysa sa sinabi niya. Alam din nilang umiibig si Hades kay Gela. Ngunit itinatanggi ni Bro, ngunit ang mukha nito ay mas mapula pa sa ilaw trapiko. Kalaunan, pinagalitan silang dalawa ni Gela dahil sa pagiging masyadong casual sa emperador, ngunit hinikayat nila itong maging mas palakaibigan kay Hades at gamitin pa ang kanyang kakayahan sa paghawak ng joystick kung kinakailangan para makuha niya ito. Sa wakas, inamin ni Gela na ito ang unang pagkakataon na may lalaking nanligaw sa kanya, kaya hindi niya alam kung paano kikilos kapag kasama niya ito. Ngunit mabilis niyang nilinaw na hindi siya umiibig kay Hades, ni hindi niya balak mahulog sa kanya. Pagkatapos lang, nakita ni Camila ang singsing sa daliri ni Gela, at naniniwala si Zeki na ang sumpa ay dapat na totoo kung ang singsing ay totoo. Sinabi ni Hades kay Gela na ang sumpa ay humihina kapag nandyan siya, kaya napaisip siya kung ang kasal ba ang paraan para masira ang sumpa ni Hades. Naniniwala si Zeki na ang sumpa ay dapat na inilagay ng Goddess Kratos. At naalala ni Gela ang isang alamat kung saan nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Kratos at Rave kung paano pamunuan ang mga tao.
Kaya hinati nila ang isang kontinente sa dalawa. Gayunpaman, ang lupang kinuha ni Rave ay isinumpa at hindi ito tumubo ng anumang pananim. Iyon ay hanggang sa makahanap siya ng isang nobya na tinatawag na Dragon's Consort na may hindi kapani-paniwalang mahika. At gumawa siya ng isang kalasag na nagpoprotekta sa lupang ito mula sa sumpa ni Kratos. Sa sandaling iyon, dumating si Esper na may dalang sulat para kay Gela. At nang mabasa niya ito, natigilan siya agad. Isang bagzo ng hangin ang humihip sa sulat papunta sa mga paa ni Hades, at natuwa siya dahil ang sulat ay galing kay Gerald, na nagsabing pupunta siya para sunduin si Gela. Samantala, si Gerald ay nasa kanyang barko na nagagalit dahil sa oras na siya ay napahiya ni Hades, at kabisado na ni Bro ang isang buong libro ng mga comeback lines sa pagkakataong ito. Samantala, tinalakay ni Zeki at Camila ang biglaang pagbisita ni Gerald nang dumating si Gela na nakadamit bilang isang cutie patuti, ngunit ang kanyang mga ekspresyon ay nagsasabi na malapit na siyang gumawa ng mga krimen sa digmaan. Sabi niya hindi siya marunong magmukhang cute, kaya iminungkahi ni Esper na maglagay ng ilang aksesorya para magmukha siyang cute. Sa halip, gusto ni Gela ng sinturon na may nakatagong talam para maitapon niya si Gerald anumang oras niya gusto dahil sa ginawa nito sa kanya noong nakaraang buhay. Hindi alam ng iba ang tungkol dito, kaya hiniling na lang ni Esper kay Gela na umakto na masaya siya rito, na magpapahina ng loob kay Gerald na kunin siya. Nakita ni Gela si Hades, na nabighani sa kanyang kagandahan at iminungkahi niyang ay trintas ang kanyang buhok, ngunit namula si Gela ng husto. Sinabihan ni Zeki si Hades na tumigil na sa pagriz at dumiretso sa punto. Kaya isiniwalat ni Hades na siya ay inakusahan ng pagdukot kay Gela. Gayunpaman, gumawa si Gela ng nakakatakot na mukha, sinasabing ang tunay na layunin ni Gerald sa pagbisita ay iba, para lamang magpalit at mangakong paprotektahan si Hades. Kalaunan, habang magkasama silang naglalakad, pakiramdam ni Gela ay wala siyang silbi dahil hindi siya marunong ngumiti, lalo na't ang kanyang isip ay puno ng puot kay Gerald. Dito, sinabi ni Hades na manipis ang linya sa pagitan ng baliw na pag-ibig at puot. Kaya, pinagbawalan niya si Gela na makipagkita kay Gerald. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Gela sa kanyang mga utos at hiniling na isama niya ito. Habang nag-aaway sila, ipinaalala ni Zeki at Camila sa kanila na dapat silang magkasundo sa harap ni Gerald, kaya sumang-ayon silang kalimutan na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Hades na may paraan siya para mapangiti si Gela, ngunit mapanganib ito at dapat niyang aipangako na hindi niya ito kamumuhian. Sinabi ni Gela na handa siyang tiisin ang lahat, kaya't bigla siyang binuhat ni Hades at hinalikan, hiniling na paulit-ulit na balikan ang sandaling ito sa kanyang isipan. Namula si Gela dito at kahit na nangako siyang hindi niya ito kamumuhian, hindi niya kailanman sinabi ang tungkol sa pagsampal sa kanya sa mukha. Kalaunan, habang nagkikita sila ni Gerald, gusto niyang makausap si Gela, ngunit sinabihan siya nito na gambolain siya. Kaya, sinabi ni Hades sa kanya na nagkaroon sila ni Gela ng away sa daan at ito ay dahil kay Gerald. Humingi ng paliwanag si Gerald. Kaya, sinabi ni Hades na nang marinig niya ang tungkol sa pagbisita nito, tinanong niya si Gela kung gusto na nitong umuwi. Kaya, sinampal siya ni Gela dahil sa hindi paniniwala sa pag-ibig nito. Bagamat galit, humanga si Gela kung paano niya binaligtad ang sitwasyong ito laban kay Gerald. Kaya sinabi niya kay Gerald na wala siyang dapat ipag-alala dahil narito siya ayon sa kanyang kagustuhan. Tinanong ni Gerald kung bakit niya iniwan ang kanyang tinubuang bayan para kay Hades at sumagot siya na kailangan siya ni Hades. Dito, inihayag ni Gerald na alam na niya na naghahanap si Hades ng isang batang nobya na makakakita sa Diyos ng Dragon at makakapigil sa sumpa. Kaya tinanong niya si Hades kung palalayain niya si Gela kung hindi niya kaya sa ilalim ng sumpa. Upang patunayan ito, sinabi ni Gerald na lahat ng makakalaban sa trono ay masasawi, kasama na si Bale, na kasalukuyang nabubulok sa bilangguan. Nang sandaling iyon, isang gwardya ang sumugod sa silid at ipinaalam sa kanila na nasawi na si Bale. Kalaunan, binasa ni Camila ang ulat kay Gela, na nagpapakita na si Bale ay nagpakasawi habang nakakulong, at ang mga tao sa bayan ay nag-iisip na ito ay dahil sa sumpa ni Hades. Naniniwala si Gela na gawa ito ni Gerald batay sa kung paano siya kumikilos noong kanilang pagkikita, at alam niyang kaya nitong gumawa ng mga ganitong panlilinlang mula sa kanyang nakaraang buhay. Habang iniisip ni Zeki kung totoo nga ba ang sumpa, idinagdag ni Camila ang alamat,
na sinasabing matapos maitaboy ang sumpa ni Kratos, labis siyang nagalit kaya't ginawa niyang sibat ang kanyang sarili at pumasok sa Imperyong Rave. Nang iharap ang sibat sa consort ng dragon, agad itong tumama sa kanyang katawan. Ngunit napagtanto ng consort na ang sibat ay si Kratos talaga. Kaya tinusok din niya ang kanyang sarili gamit ang espada ng makalangit na dragon. At ito ang naging dahilan upang makulong si Kratos sa kanyang katawan. Ito ang naging dahilan upang mabasag ang kalasag. Ngunit hindi mahalaga dahil ang Diyosa ay nakulong din at ang kanyang sumpa ay nawala or iyon ang kanilang naisip. Habang iniisip nila kung ano ang susunod na gagawin, biglang pumasok si Esper, nagdadalamati pa rin sa pagkasawi ng kanyang ama. Ngunit bigla siyang bumunot ng sibat at sinimulang salakayin si Gela. Napansin ni Gela na siya ay nasa kawalan ng ulirat. Kaya nang magpakita si Hades at tatapusin na si Esper, pinigilan niya ito dahil alam niyang hindi kailanman gagawin ng tunay na Esper ang ganoong bagay. Nang sandaling iyon, ang sibat ay naghugis humanoid, na nagsasabing ang kanyang kapalaran ay nakatali kay Hades. Ngunit hinawakan siya ni Gela sa leeg at binura ito mula sa pag-iral. Pagkatapos ng laban, naging malamig ang pakikitungo ni Hades kay Gela dahil ang kanyang ginawa ay maaaring ikinasawi ng maraming tao, ngunit tumanggi si Gela na hayaang masawi ang isang inosenteng babae. Sinabi rin niya na ang halimaw na nagmamay-ari kay Esper ay maaaring magmay-ari rin ng ibang mga babae. Kaya hiniling niya kina Zeki at Camila na tipunin ang bawat babae sa bayan at kung kikilos sila ng kainahinala, sila ay tatapusin ng walang pag-aalinlangan. Agad na tinutulan ni Gela ang ideya dahil mag-aanyaya ito ng pagtutol mula sa mga taong ngunit hindi maaaring sumugal si Hades. Napagtanto rin ni Gela na gusto ni Hades ng isang batang asawa dahil ang mga babaeng wala pang isang partikular na edad ay hindi maaaring sanibin at dahil ang orihinal na consort ng dragon ay tinapos ni Kratos. Ginagawa niya ang lahat ng ito upang matiyak na hindi mangyayari ang pareho sa kanya. Kalaunan, si Gela ay padabog na lumabas sa kanyang kwarto dahil hindi niya maintindihan ang pagiging tama ng isang lalaki, lalo na dahil ito ay isang talunan na kumikilos na parang walang pakialam sa paligid niya. Gayunpaman, naalala rin niya na tinatrato siya nito ng may kabaitan at pagmamahal, at nakaramdam siya ng pagkakasala sa pagdududa sa kanya. Paglabas niya ng kwarto para humingi ng tawad, nabangga niya si Hades sa labas, at sinabihan ni Rave si Hades na humingi ng tawad kay Gela. Ikinatwira ni Hades na wala siyang ginawang mali, ngunit hiniling ni Gela na makita ang kanyang kaliwang kamay, na nasugatan noong nakaraang labanan. Sinabi niya sa kanya na gagaling ito ng kusa, ngunit pinagalitan siya nito dahil sa pagiging pabaya at dahil din sa hindi sapat na pagsisikap na pagalingin siya. Nagreklamo rin siya na hindi man lang siya nito tinatawag sa kanyang pangalan. At dahil dito ay napagtanto ni Hades na hindi talaga sila angkop na magmahalan. Sinabi rin niya na ang kanilang relasyon ay magdudulot lamang ng kaguluhan sa mundo. Ngunit paglingon niya, 3 lalaki ang dumating upang ipaalam sa kanya na nasusunog ang bayan at papunta na ang mga riders sa kastilyo. Agad na nalaman ni Hades ang nangyayari. Kaya, inilagay niya si Gela sa isang harang at hiniwa ang kanilang mga leeg. At nang dumating si guard, sinabi ni Hades sa kanya na ang mga lalaking ito ay palihim na pumasok sa palasyo upang bawiin ang kanilang mga kababaihan. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasusunog nga ba ang bayan. At matapos itong kumpirmahin ni guard, sinabihan siya ni Hades na gamitin ang lahat ng mga mapagkukunan sa pag-apula ng apoy, at personal niyang haharapin ang mga rider. Habang naglalakad siya palayo, nagmakaawa si Gela na huwag siyang magdulot ng pagpaslang. Ngunit hindi pinansin ang kanyang mga salita. Samantala, pinanood ni na Camila at ng iba pa ang sitwasyon sa bayan at nagulat sa pananaw ni Gela dahil ilang araw na ang nakalipas ay hinulaan niya na mangyayari ito. Dagdag pa ni Hogo na walang nasaktan sa sunog. Gayunpaman, ang planong ito ay katulad ng minsang sinabi sa kanila ni Bale, na nagpapaisip sa kanya na may nagsasagawa ng plano ni Bale, kahit na pagkatapos ng kanyang umano'y pagkasawi. Ipinaalam din niya sa iba na may ilang asasin na patungo sa kastilyo upang pabagsakin si Hades. At dahil utang niya ang kanyang buhay sa emperador, gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Pagkatapos ay pinapante siya ni Camila sa kastilyo. At nang makita niya ang pangkat ng mga asasin sa mga lansangan, nakita niya na kasama nila si Bale kasama si Gerald, na nangangahulugang hindi siya nasawi sa bilangguan. Samantala, hiniling ni Gela kay Rave na palabasin siya upang mapigilan niya si Hades.
Ngunit tiniyak sa kanya ni Rave na kung nais ni Hades na sirain ang bayang ito, ginawa na niya ito noon pa man. Nag-aalala si Gela na mag-isa si Hades, ngunit sinabi ni Rave na wala silang magagawa tungkol dito dahil mas maraming mga babae na sinapian ni Kratos ang magpapakita upang saktan si Hades. Pagkatapos ay isiniwalat ni Rave na dahil hindi na makabalik si Kratos sa kanyang orihinal na anyo, naghahanap siya ng mga sisidlan upang maibalik ang kanyang sarili. Iyon ang nangyari kay Esper ngunit si Gela ay isang taong hindi maaaring sapian ng Diyosa, kaya siya ay kumikilos bilang kalasag sa kanyang sumpa. Ipinaliwanag din ni Rave na si Kratos ang Diyosa ng pag-ibig at dahil mahal niya si Hades, naniniwala siyang lahat ay pinapayagan sa pag-ibig, ang pangunahing layunin ni Kratos ay pakasalan si Hades. Kaya nang imungkahi ni Gela na hayaan na lang nila siyang pakasalan si Hades at pagkatapos ay itapon siya, sinabi ni Rave na napakadelikado nito dahil si Kratos ay labis na mapang-angkin at isang maling galaw ay magreresulta sa isang pagpaslang. Nang tuluyang kumalma si Gela, isiniwalat ni Rave na susundan siya ni Kratos dahil sa kanyang singsing na pangkasal. Doon, isiniwalat ni Rave na siya talaga ang espada ng dragon sa langit. At ang una niyang plano ay angkinan ni Kratos si Gela at pagkatapos ay tapusin ito ngunit ngayon ay pinoprotektahan niya ito. At dahil dito ay napagtanto ni Gela na umibig na si Hades sa kanya. Agad niyang hiniling na pakawalan siya ni Rave upang magamit niya ang espada upang tapusin ang Diyosa. Sinabi ni Rave na marami siyang hindi alam, ngunit sinabihan siya ni Gela na isara ang kanyang bibig at hayaan siyang protektahan si Hades gaya ng ipinangako niya. Nang hindi tuminag si Rave, isiniwalat niya na alam niya ang isang hinaharap kung saan susunugan ni Hades ang buong mundo at magiging susunod na Eren Jaeger. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak dahil napakabigat ng dinadala ni Hades nang mag-isa nang hindi humihingi ng tulong kahit kanino. Sinabi sa kanya ni Rave na pinoprotektahan siya ni Hades mula sa atensyon ni Kratos, na siya ring dahilan kung bakit hindi niya ito tinawag sa pangalan. At kahit na nagmumukhang galit si Gela, sa kaibuturan niya, nakakaramdam siya ng kasiyahan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na mahal din niya si Hades at paprotektahan niya ito kahit ano paman. Pagkatapos ay ginamit niya ang makalangit na espada upang gibain ang hadlang ni Rave. Samantala, naalala ni Hades ang kanyang pagkabata nang tanungin niya si Rave kung bakit walang naroon para sa kanya, at sinabi ni Rave sa kanya na ito ay dahil sa sumpa ng Diyosa. Upang masira ito, sinabihan si Hades na maghanap ng kabiyak. Kaya, ginugol niya ang mga sumunod na ilang taon sa pag-aaral ng mabuti upang maging pinakamahusay na emperador at protektahan ang lahat. Sa kasalukuyan, pinapanood ni Hades ng may paghihirap habang daan-daang kalalakihan ang galit na hinihiling na palayain niya ang kanilang mga asawa at anak na babae. Kasabay nito, naalala niya ang pagkakasala ni Kratos sa kanya dahil sa paggamit kay Gela bilang isang patibong at pagsasabi na walang may gusto sa kanya na buhay. Sinabi rin ni Hades ang parehong bagay sa kanyang sarili, ngunit naalala niya na sinabi ni Gela na gusto niya siyang buhay, na gumugulo sa kanyang isip. Habang iniisip niya kung paano niya mapoprotektahan ang lupang ito, dumating si Hogo at sinabihan siya ni Hades na dalhin ang lahat sa daungan. Tinanong ni Hogo si Hades kung ano ang plano niyang gawin, at sinabi ni Hades na haharapin niya ang lahat ng mag-isa dahil isa siyang halimaw. Nang sandaling iyon, tumunog ang kampana ng bayan at nakita ni Hades si Gela sa itaas, hayagang tinatawag si Kratos upang tapusin nila ito sa isang tunggalian. Habang gulat na nanonood si Hades, hindi niya alam na ginagawa ito ni Gela para alisin ang init sa kanya at idikit ito kay Kratos. Nang sandaling iyon, nagpakita si Kratos sa anyo ng isang sibat, at hinaranggan siya ni Gela sa kalagitnaan, nilabanan siya ng mabangis habang pinapanood ng buong bayan. Nang sinubukan ni Kratos na saktan ang mga tao ng bayan, itinaas ni Gela ang isang kalasag upang protektahan ang bayan. Ngunit nang hamin na ito, ginamit ni Hades ang kanyang mga kapangyarihan upang protektahan ang mga tao. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Gela ang pakikipaglaban kay Kratos, ngunit habang malapit nang maubos ang kanyang mahika, nag-isip siya kung paano ipapakita ang tunay na katawan ni Kratos. Napagtanto niya na si Kratos ay mayroon ding pagmamataas na parang babae, kaya itinapon niya si Rave at hiniling kay Kratos na lumabas. Pagkatapos lang, bumalik si Kratos sa kanyang iisang anyo ng sibat at sinubukang tusukin si Gela. At biglang naramdaman ni Gela na parang naranasan na niya ang ganitong sitwasyon dati.
Doon isiniwalat ni Kratos na siya rin ang sibat na ikinasawi niya sa kanyang nakaraang buhay. At si Kratos ang nagbalik ng oras para sa kanya. Natural lang, nagalit siya dahil pinakasalan ni Gela ang lalaking mahal niya, ngunit sinabi sa kanya ni Gela na wala siyang alam tungkol sa pag-ibig bago binali ang sibat sa kalahati at inihagis ito sa abot tanaw. Di nagtagal, bumagsak si Hades dahil sa pagod at nagsimulang mahulog din si Gela dahil naubos na siya sa labis na mahika. Gayunpaman, biglang nagpakita si Gerald mula sa kung saan upang dukutin siya, ngunit dumating sina Zeki at Camilla upang pigilan siya. Habang naghahanda si Gerald na tapusin ang mga ito, alam ni Gela na mawawala na naman ang mga ito sa kanya kung wala siyang gagawin, ngunit hinampas ni Hades si Gerald sa likod at nahuli si Gela. Nang sinubukan ni Gerald na tusukan siya sa likuran, madali siyang hinaranggan ni Hades at saka kinut siya ang kanyang diyosa dahil sa pagkatalo niya kay Gela. Pagkatapos ay binalaan niya ito na huwag pakialaman ang Rave Kingdom dahil siya ang pangunahing tauhan bago binigyan si Gerald ng Team Rocket exit. Pagkatapos noon, sa harap ng lahat, pinuri ni Hades si Gela at nag-propose sa kanya, ngunit labis na inis si Gela kaya sinabi nitong gusto na niyang makipaghiwalay sa kanya. Nang marinig ito, tumigil ang tibok ng puso ni Hades at hindi niya narinig ang susunod na bahagi kung saan sinabi nitong mahal niya ito. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya sa kanyang silid kung saan tinawag siya ni Gela na talunan dahil sa pagkawala ng malay, ngunit desperado siyang marinig itong sabihin ang tatlong mahiwagang salitang iyon. Nakakainis niyang sinabing mahal niya ito, ngunit gusto rin niyang malaman kung ano ang nararamdaman nito. Mahal na mahal talaga siya ni Hades, pero wala siyang lakas ng loob na sabihin ito ng harapan, pero sabi ni Gela, kaya niyang maghintay. Napansin din niya ang ilang reg-along natanggap nito mula sa dating galit na mga tao sa bayan, na nagpapakita na talagang nagbago ang opinyon ng mga tao tungkol sa kanya. Pagkatapos ay napansin niya ang isang shawl sa mga regalo at isinuot ito sa kanya para hindi siya makaramdam ng lamig. Kaya, sinimulan siyang kulitin ni Hades sa paulit-ulit na pagsasabi na mahal nila ang isa't isa. Pagkatapos ay bigla niya itong niyakap at inamin na isa siyang duwag na hindi naniniwala na magkakaroon siya ng masayang wakas. Ngunit sinabi ni Gela na naniniwala siya sa kanya kahit ano paman. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sabihin ang mga mahiwagang salita. Ngunit nang simulan ni Gela na sumigaw sa kanya dahil sa pagiging nakakainis, bigla niya itong hinalikan na nagbigay sa kanya ng isang sampal. Sa kanyang nakaraang buhay, nakaharap ni Gela si Alencia, ang prinsesa ng Rave, at sinabihan siyang sumuko kapalit ng kanyang buhay. Maya-maya, nagising si Gela sa kalagitnaan ng gabi na nag-aalala. Pagkalipas ng ilang araw, natuwa siyang makakita ng isang dragon, at sinabi ni Hades na sumama ito sa kanila sa kabisera. Sabi niya lagi niyang pinapangarap na sumakay sa isa, ngunit kinamumuhian ng mga dragon ang mahiwagang enerhiya, kaya nag-aalala siyang baka kamuhian siya nito. Doon nagpakita si Rave at sinabi sa kanya na ang mga dragon ay kinamumuhian lamang ang mahika mula kay Kratos. At agad, yumuko ang mga dragon sa kanya. Sa sandaling iyon, tumalon ang alagang sisiw ni Gela na nagngangalang Sote mula sa kanyang bag. At nang magbiro si Rave na mukhang masarap ito, tinuka ni Sote si Rave palayo. Pagkalipas ng ilang segundo, nagpakita si Esper kasama sina Camilla at Zeki, at binigyan sila ng kakaibang tingin ng mga dragon dahil pareho silang nagtataglay ng mahika mula kay Kratos. Bago umalis, iniwan ni Hades si Esper bilang pinuno ng lupang ito habang wala siya. At dahil doon, lumipad sina Gela at Hades patungo sa kabisera. Pagkatapos lumipad buong araw, nagkampo sila sa kagubatan sa gabi at pagkatapos ay lumipad muli kinabukasan. Sa daan, napagtanto ni Gela at Hades na pareho silang may 7 kapatid. Ngunit 5 sa mga kapatid ni Hades ang nasawi dahil sa kanyang sumpa, at isa na lamang ang natirang nakatatandang kapatid na lalaki. Nag-aalala rin sila na baka abusuhin din si Gela ng mga tao dahil sa kanya. Ngunit nangako siyang paprotektahan siya at babatuhin ang kanyang mga kaaway sa gitna tulad ng pagkabali niya sa sibat na iyon. Di nagtagal, nabighani si Gela nang makita ang maharlikang kabisera na Rihel mula sa malayo. At nang mapansin niyang nag-aalala si Hades, sinubukan niya itong aliwin. Doon din, inatake sila ng mga higanteng bilog ng mahika, na nakalito sa lahat dahil si Hades daw ang emperador. Agad na tumalon si Gela mula sa dragon at pinutol ang isa sa mga bilog ng mahika.
Ngunit isang eskrimador ang nagpakita sa likod nito at nagawang tamaan si Gela. Tinatakan ng kanyang espada ang mahika ni Gela, dahilan para mawalan siya ng malay, ngunit mabilis na hinawakan ni Hades ang kanyang kamay. Gayunpaman, dahil dito, nataman din ng eskrimador si Hades, dahilan para bumagsak ito sa tulay. Humanga ang eskrimador na nakaligtas siya sa isang nakakasawi na pag-atake. At ang mas malala pa, nabunyag na siya ang tiyuhin ni Hades na nagngangalang Diego. Hawak din ng lalaki ang tunay na espadang panglangit, hindi katulad ng replika ni Hades, na siyang emperador. Nang igiit ni Gela na si Hades ang tunay na hari, sinabihan siya ni Diego na bumalik sa kusina bago ibato ang kanyang espada kay Hades. Mabuti na lang at ginamit ni Rave ang kanyang mahika para ay teleport ang lahat sa isang ligtas na bahay, ngunit pansamantalang naging walang silbi si Rave. Nang gabing iyon, habang nag-uusap sina Gela at Hades, ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa isang pugad ng dragon sa malapit. At ang mga dragon ay labis na nagpoprotekta sa kanilang mga itlog kaya tatapusin nila kahit ang isang emperador ng dragon kung lalapit siya rito. Ang tanging paraan para maabot ang mga itlog ay kung kasama nila si Rave, ngunit kahit ngayon, hindi nakikita or naririnig ni Gela si Rave, at nawala na rin ang kanyang singsing bilang consort. Pagkatapos ay naalala niya na sa nakaraang timeline, nag-alsa si Diego ng isang rebelyon laban kay Hades sa pamamagitan ng pagdedeklara sa kanya bilang isang huwad na emperador. Sa kasalukuyan, ang mahika ni Gela at Hades ay naselyuhan dahil sa makalangit na espada, at naniniwala siyang kasalanan niya ito. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Hades na ginawa niya ang tama at pagkatapos ay niyakap siya. Nang tumutol siya, hinayla niya ang kanyang mga pisngi at sinabing ayaw niya na nakikitang nalulumbay ang kanyang cutie patuti bride. Habang nangangako si Gela na magpapasaya sa kanya, sumama sa kanila sina Camila at Zeki at pinag-usapan nila kung ano ang susunod na gagawin. Itinuro ni Camila na sila ay nasa Duchy of Neutral at sa panahon ng isang pakikibaka para sa kapangyarihan, madalas silang pumipili ng neutral na posisyon. Gayunpaman, isang prinsipe na ipinanganak dito ang nasawi noong kaarawan ni Hades at inakala nilang nangyari ito dahil sa kanyang sumpa. Habang iniisip ng iba na luto na sila, ngumiti si Hades at sinabing ang makalangit na espada ng kanyang tiyuhin ay mababali sa loob ng 6 na buwan. Nang magtanong si Gela kung paano, sinabi niyang kasalukuyang pinagsasama ng espada ang mahika nila ni Gela, at walang espada sa mundo ang sapat na lakas para harapin ang ganoon kalaking mahika sa loob ng mahabang panahon. Mahinahong sinabi ni Hades na ang pinakamahusay nilang gawin ay maghintay na lang at siguraduhing ligtas sila sa panahong iyon. At namangha si Gela kung gaano siya kakalmado na nananatili kahit sa ganitong kakilakilabot na mga sitwasyon. Ngunit lumipas ang 1 buwan at napapagod na siyang maghintay. Hinimok niya si Hades na bawiin ang kabisera, ngunit si Hades at ang iba pa ay kontento na sa kanilang buhay sa probinsya, na lalong ikinaiinis niya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ipinakita ni Diego ang makalangit na espada sa 3 duke, na siyang dahilan kung bakit siya rin naging emperador sa kanilang paningin. Natatakot si Gela dahil maaari silang matuklasan anumang araw, ngunit masyadong minamaliit ito ng iba para sa kanya. Kaya, ipinahayag niya na lalabas siya mismo at magtatrabaho dahil ang mga Dragon Knight ay naghahanap ng mga apprentice. Nang ipaalala sa kanya ni Hades na wala siyang mahika, sinabi niyang hindi niya ito kailangan at ang trabahong ito ang magbibigay sa kanya ng pera, koneksyon, at mahahalagang impormasyon. Kalaunan, habang papunta siya sa kabisera, sumama sa kanya si Zeki, inamin na nababagot din siya habang si Camila ay nanatili kasama si Hades. Pagdating sa bayan, napansin ni Gela ang 12-dosenang mga swordsman na naghahangad na maging Dragon Knight, pati na rin ang mga hindi magandang iginuhit na wanted poster ni Hades. Habang sinusuri sila, naalala ni Zeki na sinabihan siya ni Hades na manatili kasama si Gela sa lahat ng oras dahil hindi ito pamilyar sa labas ng mundo. Determinado si Hades na panatilihing ligtas siya kaya hinayaan niya si Zeki na tapusin siya kung kinakailangan, na ikinagulat ni Zeki. Nang sandaling iyon, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga lalaking nagtatalo sa labas ng examination hall. Ngunit habang tumutunog ang kampana, isang dragon ang nagpakita at nagsimulang magwala sa lugar. Habang tumatakbo ang lahat para sa kanilang buhay, nagtulungan si Gela at Zeki upang labanan ang dragon, ngunit hindi lumaban ang dragon.
Nang sandaling iyon, dumating ang isang kabalyero at isiniwalat na ito ay bahagi ng pagsusulit at pareho silang nakapasa ng may tagumpay. Sinabi rin sa kanila ng kabalyero na ang dragon ay sinanay para dito. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Gela kung bakit hindi ito lumaban, hindi niya alam na si Hades ay nanunood mula sa malayo at ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang palamigan ang dragon. Nagtataka si Camila kung bakit hindi sinusunod ng mga dragon si Gela gayong siya ang consort ng dragon. At isiniwalat ni Hades na ito ay dahil taglay niya ang mahika ni Kratos, na kinasusuklaman ng mga dragon. Tinanong din niya si Hades kung bakit hindi niya ginagamit ang mga dragon upang mabawi ang kabisera. Ngunit sinabi ni Hades na gusto niyang gawin ito ng mapayapa dahil natatakot na ang mga tao sa kanya. Nang sandaling iyon, naramdaman niya si Kratos sa likod ng kanyang ulo at nag-alala para kay Gela. Samantala, ang kabisera ng Dragon Knight ay sumama kay Gela upang batiin siya sa pagpasa at siya ay walang iba kundi si Alencia, ang prinsesa ng Rave. Nang makita siya, naalala ni Gela kung kailan niya nabihag si Alencia, ngunit si Hades mismo ang nagpakita upang palayain siya. Gayunpaman, inakala ni Alencia na pahihirapan siya ng mga puwersa ni Kratos, kaya't siya mismo ay nasawi. Sa kasalukuyan, nakipagkamay si Gela sa kanya at sinabing isang kasiyahan ang makasama siya. Pagkalipas ng ilang araw, habang inaabot ni Hades kay Gela ang kanyang baon, hiniling niya kay Camila na alagaan ang babaeng ito bago umalis kasama si Zeki. Habang nagmamadali silang dalawa papunta sa instituto, nasa sabik si Gela dahil hindi lamang pagkain ang dala ni Hades para sa kanya, kundi pati na rin ang isang panghimagas. Mas nakatutok si Zeki sa pagiging simple, ngunit inaabangan ni Gela na matalo siya sa lahat ng mga pagsasanay. Kalaunan sa instituto, sinabi ni Alencia sa mga kandidato na makikipag-ugnayan sila sa kanyang dragon, si Rosa, at ang layunin ay ibaba ang ulo ng dragon upang batiin sila. Itinuro rin sa kanila ni Alencia na ang isang dragon ay nirarango batay sa kulay ng kanilang mga kaliskis. At sa mga may parehong kulay, ang kulay ng mata ang tumutukoy sa pinakamataas na uri. Ang Diyos ng mga dragon, si Rave, ay puti ang kulay, at ang kanyang mga mata ay ginintuan din. Walang ibang dragon ang may parehong uri tulad niya. Ang susunod sa linya ay mga itim na dragon na bihirang magpakita. Kaya, para sa lahat ng praktikal na layunin, si Rosa ang pinakamataas na ranggong dragon na makikita nila sa kanilang buhay. Ang ranggo ng isang Dragon Knight ay natutukoy din ng kulay ng kanilang dragon. At kahit na hindi yumuko si Rosa sa kanila, malaki ang posibilidad na yumuko rin ang mga dragon na mas mababa ang ranggo. Gayunpaman, kung yumuko si Rosa sa kanila, didiretso sila sa kurso ng promosyon. Nang magsimula ang pagsusulit, nauna si Zeki, ngunit tinukso siya ni Rosa ng isang buga, na nagpatawa kay Alencia. Ipinaliwanag niya na ang pagtukso ng isang dragon ay halos kapareho ng pagyuko, ngunit nag-iingat si Rosa sa mga senior ni Zeki, na magagalit kung makapasa siya sa unang pagsubok. Pagkatapos nito, nag-swipe pakaliwa si Rosa sa mga knight na parang nasa tindir siya hanggang sa pagkakataon na ni Gela na magpayuko. Sabik na si Gela na magkaroon ng sarili niyang dragon, ngunit labis na nagalit si Rosa kaya inatake niya si Gela, na ikinagulat ng lahat. Nang gabing iyon, umuwi siyang lungkot at dumiretso sa kanyang silid, na nag-aalala kay Hades. Pakiramdam ni Gela ay mas walang silbi siya kaysa kay Sakura sa kung gaano siya kalupit na tinanggihan ni Rosa. Kung paano natatakpan pa rin ang kanyang mahika at hindi pa niya nakikita si Rave ng ilang linggo. Sa sandaling iyon, pumasok si Hades sa silid, kaya nagkunwari siyang natutulog, ngunit alam ni Hades na gising siya at alam din niya ang nangyari noong pagsusulit. Pagkatapos, bigla siyang nakipagtalo kay Rave tungkol sa isang bagay, ngunit hindi ito maintindihan ni Gela dahil hindi niya ito makita or marinig. Kalaunan, nalaman niya na gustong gawing medium rare steak ni Hades si Rosa dahil nasaktan niya ang pinakamamahal niyang asawa. Bagamat nagmakaawa si Gela kay Hades na huwag saktan si Rosa, hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa sa kung gaano kalaki ang handa nitong gawin para sa kanya. Pagkatapos ay bumangon siya sa kama at sinabi kay Hades na mahal niya ito, na siyang nagpa-short circuit sa utak nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nagugutom siya at gusto niyang magluto ito ng masarap para sa kanya. Kaya, dinalhan siya nito ng pagkain. Pagkatapos noon, masayang sinabi niya sa kanya na gusto niyang paamuin ang isang itim na dragon na may gininto ang mata.
Ngunit sinabi ni Hades na kahit siya ay hindi pa nakakakita ng isa sa mga iyon. Nang tanungin siya nito kung bakit niya gusto ang partikular na dragon na iyon, sabik na sinabi ni Gela na dahil si Hades ay mayroon ding itim na buhok at gininto ang mga mata, kaya parang pagsakay na rin kay Hades gamit ang dragon. Pagkatapos niyang tumakbo palabas ng silid, umiwas si Hades na parang isang batang babae dahil hindi na matiis ng kanyang kawawang puso ang ganito. Pagkalipas ng ilang araw, nagpatrolya si Gele sa bayan, kaya nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito upang mang-alap ng impormasyon. Nang sandaling iyon, nakasalubong niya ang isa pang kabalyero na nagngangalang Lawrence, at nang makita niya ito rito ay kinabahan siya. Si Lawrence ay isang 300 na kakampo sa unit ni Gela, na palaging gumagawa ng tamang mga desisyon, kaya nag-aalala si Gela na baka mabunyag ang kanyang pagtatago. Nabanggit niya na si Gela ay may parehong pangalan sa isang maharlika sa Kratos, at balis ang sinabi ni Gela na nagkataon lamang ito. Habang nasa daan, sinabi sa kanya ni Lawrence na ang mga hindi tugma sa mga dragon ay ipinapadala sa mga patrolya, at ang mga dragon ay karaniwang yumuyuko sa mga makabayan para sa kanilang bansa. Inihayag din niya na ang mga bagay ay naging tensyonado dito dahil sa teorya na si Hades ay isang huwad na emperador, at lahat ay naghihintay upang makita kung masasawi si Diego sa kaarawan ni Hades or hindi. Bukod pa rito, ang Duchy of Neutral ay hindi pumapanig sa mga alitan at nakatuon sa pagsasanay ng mga kabalyero ng dragon upang mapanatili ang kapayapaan, kaya naman kahit ang mga tinanggihan ng mga dragon ay hindi pinatatanggal. Nang sandaling iyon, sinabi ni Lawrence na nakarinig siya ng chismis tungkol kay Kratos, ngunit nagsimulang matarante si Gela, iniisip na naunawaan na niya ito. Bago pa niya ito masabi, isang Dragon Knight ang nagpakita at hiniling sa kanila na maghatid ng mensahe kay Alencia. Tinanong ni Gela kung sino siya, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Restardo, ang pangalawang prinsipe ng Rave. Di nagtagal, inihatid ni Gela ang mensahe kay Alencia. Ngunit hiniling niya sa kanya na manatili dahil mayroon siyang mahalagang pag-uusapan. Siya at si Restardo, na magpinsan, ay nagsimulang mag-usap tungkol kay Diego at sa kanyang pag-angkin sa trono. Kaya nang tanungin ni Alencia si Restardo kung kaninong panig siya, nilinaw niya na ang kanyang katapatan ay nasa kay Hades. Sumang-ayon din si Alencia na si Hades ang tunay na emperador at natuwa si Gela sa pag-aakalang ang dalawang ito ay magiging magkaalyado. Gayunpaman, nilinaw ni Alencia kay Restardo na hindi nila maaaring suportahan si Hades dahil sila ay mula sa isang neutral na duce at magdudulot ito ng mga isyong pampulitika. Pagkatapos nito, kinausap ni Alencia si Gela, at humingi ng tawad sa kanya tungkol sa nangyari noong isang araw. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang dahilan kung bakit pinagbantaan ni Rose si Gela ay dahil lamang sa nakita niya ito bilang isang banta. Kaya gusto ni Alencia ng mas maraming investigasyon. Ipinahayag ni Restardo na tatanggapin niya si Gela bilang kanyang tagapag-alaga na ikinainis ni Alencia dahil isa si Gela sa kanyang mga kabalyero. Di nagtagal pagkatapos ay dinala niya ito sa training grounds, ngunit binigyan siya ng kakaibang tingin ng mga senior dahil hindi nila siya itinuturing na karapat-dapat dito. Napansin ito, tinanong sila ni Restardo kung mayroon silang anumang mga isyo kay Gela at nagsalita si Zeki na sinasabing si Gela ay hindi mahusay sa pagluluto or pananahi, kaya siya ang pinakamasamang pagpipilian para sa isang tagapag-alaga, ngunit ang kanyang husay sa paggamit ng espada ay walang kapantay. Pagkatapos ay hiniling ni Restardo kay Gela na batiin ang kanyang dragon na si Hild. Ngunit lumipad palayo si Hild kay Gela, at isiniwalat ni Restardo na natatakot si Hild kay Gela. Ang tanging iba pang pagkakataon na nangyari ito ay noong nakilala ni Hild ang nakababatang kapatid ni Restardo na si Hades, kaya hinabol niya si Gela upang ibunyag nito kung sino talaga siya. Kalaunan, nakatakas si Gela sa kanya at nakauwi, ngunit nakaramdam siya ng matinding kalungkutan dahil sa nangyari ngayon. Gayunpaman, nagbago ang kanyang kalooban nang aliwin siya ni Hades at inamin niyang labis niya itong namimiss, na ikinagulat ni Hades. Mahinahon niyang inamin na namimiss din niya ito, ngunit nang sandaling iyon ay natagpuan siya ni Restardo at nabigla nang makita si Hades, ang kanyang nakababatang kapatid sa ama, na nagtatanim ng mga gulay sa panahong ito ng krisis. Gusto ni Restardo na dalhin si Hades kay Alencia. At nang sumama rin si Zeki sa kanila, tiniyak sa kanila ni Gela na hindi kaaway si Restardo.
Pagkatapos noon, nagsimulang mag-away sina Hades at Restardo na parang magkapatid, at buong pagmamalaking ipinaalala ni Gelle sa kanila ang kanyang pangako na hahanap siya ng paraan upang makatakas sa nakakabagot na buhay magsasaka na ito. Di nagtagal, natagpuan nila ang kanilang sarili sa harap ni Alencia, na napansin na hindi komportable si Hades sa kanyang presensya. Dito, isiniwalat ni Hades na parehong nakikita siya ng mga bahay ni na Alencia at Restart bilang isang kaaway, kaya ayaw niyang matusok mula sa likuran ng mga huwad na kakampi. Kinumpirma rin niya na naselyuhan na ang kanyang mahika at ito na ang perpektong oras para tapusin siya, ngunit sigurado siyang sisirain ni Diego ang sarili bago iyon. Tinanong ni Alencia kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit tumanggi si Hades na magpaliwanag at nagpas siyang umalis sa pulong, maliban sa pinigilan siya ng kanyang asawang psycho at pinagalitan siya dahil sa pag-arte na parang isang batang walang hiya. Ikinatuwiran ni Hades na wala siyang magagawa doon, ngunit ipinaalala ni Gelle sa kanya na natagpuan siya ni Restardo ng mag-isa dahil nag-aalala ito para sa kanya. Sinabihan din niya si Restardo na tretuhin ng mabuti si Hades dahil para siyang isang asong hindi sinanay, na ikinagulat ni Restardo dahil tinatawag niya ang kanilang emperador na aso. Sa kabila nito, sinabi ni Restardo kay Hades na natutuwa siyang makita siya. Ngunit hiniling ni Hades na huwag siyang maging masyadong mabait sa kanya dahil nasa palasyo ang kapatid ni Restardo. At kung malalaman ni Diego ang kanyang pagsuway, maaaring saktan niya ang kapatid ni Restardo. Sumang-ayon dito si Alencia, na ikinainis ni Restardo. Kaya, sinimulan niyang pag-alitan si Hades dahil sa pagpapakasal sa isang babae at nagtaka kung gumamit ba ito ng murang taktika para ligawan si Gelle. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Gelle na si Hades ay pinakasalan niya ng kusa at nangakong paprotektahan siya, na sa wakas ay nagpatahimik sa kanya. Napansin din niya na mukhang mapatla si Hades at ito ay dahil hindi niya kaya ang lahat ng kakyuting iyon. Pagkatapos ay hiniling niya kina Gelle na umuwi, ngunit hiniling ni Gelle kina Alencia at Restardo na tulungan sila. Sumang-ayon si Restardo, ngunit mabilis na tumanggi si Alencia. Kaya mabilis na tinutukan ni Gelle at Zeki ng mga kutsilyo ang kanilang mga lalamunan para sumuko sila. Mabilis na binaliktad ni Alencia ang pagkasakal kay Gelle, ngunit nang marinig nila ang isang kabalyero na paparating, mabilis nilang itinago si Hades. Ipinaalam ng kabalyero kay Alencia na sinusunog ni Diego ang bayan dahil may mga ulat siyang nagtatago rito si Hades. Nang sandaling iyon, nagpakita sina Hild at Rosa sa bintana. Kaya lumabas si Hades mula sa pinagtataguan at nagpas siyang sumama sa kanila upang protektahan ang bayan. Nang marinig ito, sumama rin sina Alencia at Restardo sa kanya dahil teritoryo nila ito. At nang makita nila ang kalagayan ng bayan, ginamit ni Hades ang kapangyarihan ni Rave upang magpaulan ng tubig at pumutok ng apoy, na ikinagulat ng lahat. Nang maapula ang apoy, ipinaalam ni Restardo kay Hades na ginagamit ni Diego ang simbolo ng personal na bantay ng emperador. At kahit walang buhay ang nawala, maraming nasunog na bukid at bahay. Gusto pa niyang sumama kay Hades sa kanyang night squad. Ngunit nang ipaalala sa kanya ni Hades na hindi sasang-ayon ang kanyang mga nakatatanda, sinabi sa kanya ni Restardo na naglilingkod siya sa imperyo. Doon din, dumating si Alencia at nalaman ang tungkol sa bagong alyansa. Kaya, tahimik niyang sinabi kay Hades na gusto siyang makilala ni Pheres, ang unang prinsesa ng Kratos. Gusto ni Pheres na ikasal kay Hades bilang tanda ng kapayapaan. At ang marinig ito ay ikinagulat ni Gelle. Kalaunan, nagpakita si Pheres kasama si Lawrence, na kanyang tagapag-alaga, at agad na sinubukang akitin si Gelle. Gayunpaman, prangkang sinabi sa kanya ni Hades na hindi niya kailanman hahawakan ang kanyang may kapansanang kuting dahil malaki ang posibilidad na si Pheres ay isang sisidlan para sa Diyos ang si Kratos. Inamin ni Pheres na maaaring maging isang sisidlan siya sa hinaharap, ngunit mayroon pa siyang 6 na taon bago niya matugunan ang pamantayan sa edad at gusto niyang pakasalan si Hades bago ang panahong iyon. Inihayag din niya na pumunta siya rito nang hindi nagpapaalam kay Gerald. Kaya, hindi niya sinusuportahan ang mga ambisyon ng kanyang kapatid at nais niyang lutasin ang alitan na ito ng may kapayapaan. Dagdag pa ni Alencia na kung pakakasalan ni Hades si Pheres, makikipag-alyansa siya rito. Ngunit sapat na ang narinig ni Hades at nagpas siyang umalis. Gayunpaman, sumang-ayon mismo si Gelle na ito ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang digmaan. Kaya, pinayuhan niya si Hades na kunin si Pheres bilang kanyang nobya.
Dahil dito, nagalit si Hades at tinanong si Gela kung ibinebenta ba niya ito kay Ferris. Ngunit mahina hong ipinaliwanag ni Gela na kailangan lang ikalat ni Hades ang tsismis tungkol sa kanyang pakikipagtipan kay Ferris at hindi niya kailangang pakasalan ito sa katotohanan. Nang marinig ito, napagtanto ni Ferris na mahal ni Gela si Hades, at inamin ni Gela, na sinasabing hindi niya hahayaang makuha ng sino man si Hades. Talagang nagalit si Ferris, ngunit umakto siyang nakangiti at sinabing maaaring maging magulo ang mga bagay kung iniisip ni Gerald na isa siyang bihag. Kaya casual na sinabi ni Gela sa kanya na nasa kanya ang pagkumbinsi sa kanyang kapatid kung talagang gusto niya ng kapayapaan. Pumayag si Ferris dito at sinabihan si Gela na alagaan si Hades bago umalis. Pagkatapos nito ay nakita nilang bumagsak si Hades sa sofa dahil ang puso niya ay tumatakbo ng mabilis sa kakyutan ni Gela. Nang makahinga siya ng maluwag, nagbabantang sinabi ni Gela kay Hades na lulutuin niya ang longganisa niya at ipapakain ito sa mga dragon kung sakaling susubukan niyang makipagsesyon kay Ferris or sa sino mang ibang babae. Dahil dito, nagsimulang manginig ang mga binti ni Hades, kaya sinabi niya kay Gela na hindi na siya titingin sa ibang babae at magluluto ng masasarap na pagkain para dito magpakailanman, na nagpabago sa mood ni Gela. Pagkalipas ng ilang araw, nakihalubilo si Hades sa ibang mga kusinero sa barracks ng Dragon Knight. At nang tanungin ni Restardo kung bakit siya nagtatrabaho buong araw, sinabi ni Hades na nagtatrabaho siya para hindi siya pinaghihinalaan ni Gela na nanloloko. Nang sandaling iyon, sumama sa kanila si Alencia at isiniwalat na nakipag-ugnayan sila sa nakatatandang kapatid ni Hades na si Vizel, pati na rin sa kapatid ni Restardo na si Frida. Pareho silang ligtas at handang tumulong, kaya oras na para wakasan ang rebelyong ito. Samantala, ipinaalam ni Lawrence kay Gela na handa nang magtipon ng hukbo si Vizel at papasukin si Diego. Ngunit nag-aalangan si Gela na magtiwala kay Vizel. Alam din ni Lawrence na hindi rin nagtitiwala si Gela kina Alencia at Restardo, kaya naisip ni Lawrence na alam na niya ang mangyayari. Nangako si Gela na sasabihin niya sa kanya kung magtatrabaho siya para sa kanya, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay napansin niya na naglalaba ito ng mga panloob, at nagpapanik siya dahil susunugan ni Hades ang lahat ng tao rito kung malalaman niyang nagtatrabaho siya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Gela na ilihim na lang ito dahil iiyak talaga si Hades kung makita niya itong nagtatrabaho at kailangan niya itong patahimikin na parang sanggol. Dahil dito, nagpa siya si Lawrence na hiramin si Zeki para maturuan niya ng leksyon ang mga nagpalaba sa kanya ng mga panloob. Kalaunan, nang sumama siya sa iba, nakita niya si Hades na umiiyak sa isang sulok dahil may nagsabi sa kanya na iniligtas siya ni Lawrence mula sa pagiging bully ngayon. Sinubukan ni Gela na ipaliwanag ang sarili, ngunit hindi nakinig si Hades at tumungo sa kanyang silid. Gayunpaman, sinundan niya ito papasok sa silid, naunawaan ang nararamdaman nito, at kinausap ito. Sa huli, umupo siya sa kandanggan nito at pinapangako itong hindi magagalit kung ikukwento niya ang buong kwento. Pumayag si Hades na magkunwari, ngunit nang ibunyag niya na binubuli siya ng mga Dragon Knight, nagalit ito at nag-anunsyo ng isang pagpaslang. Agad na hiniling ni Gela kina Zeki at Camila na pigilan siya. Kinabukasan ng gabi, nakatanggap si Alencia ng mensahe mula kay Vizel at sinasabi nito na pumayag siyang ipahiram sa kanila ang kanyang mga tropa. Gayunpaman, kakailanganin nilang samahan ang mga bagong tropa pabalik sa kuta at nag-aalala si Restardo na atakihin habang nasa escort. Dahil dito, sinabi ni Hades na dapat siyang pumunta dahil kaya niyang kontrolin ang mga dragon. Ngunit sinabi ni Restardo na kaya rin niyang paamuin ang mga dragon, kaya hindi na kailangang pumunta si Hades. Nagsimula ito ng pagtatalo sa pagitan ng magkapatid hanggang sasabihin ni Gela kay Hades na nag-aalala si Restardo tungkol sa kanya. Kaya pumayag si Hades na isama si Restardo. Pagkatapos ay ipinahayag ni Alencia na hindi siya maaaring umalis sa kastilyo or si Diego ay magiging mapang-asar. Ngunit madaling gumala si Restardo, kaya magandang ideya na isama siya. Ipinahayag din niya na aabutin ng 2 araw sakay ng kabayo para makarating sa lugar ng pagpupulong. Kaya mahigpit niyang sinabihan ang kanyang kapatid na mag-ayos sa panahong iyon. Pagkatapos ay niyakap niya sila at hiniling na bumalik silang buhay. Sinabihan din si Gela na alagaan ang kanyang mga kapatid. Kinabukasan, umalis ang pangkat at halos kaagad na nagsimulang magkwentuhan sina Camila at Lawrence.
Nang tanungin ni Restardo si Gela kung ayos lang ba ang tatlong ito, sinabi niya na mahusay sila sa kanilang trabaho kahit na umaarte silang parang mga talunan. Nang sandaling iyon, nagpatuloy sila upang magmanman sa lugar at ipinahayag ni Hades ang kanyang paninibugho sa katotohanan na pinili ni Gela si Lawrence bilang kanilang gabay. Tiniyak sa kanya ni Gela na ang tsismis tungkol sa kanya at kay Lawrence ay bahagi lamang ng kanilang pagbabalat kayo. Ngunit kahit na noon, naiinggit pa rin si Hades. Doon na sinabihan siya ni Restardo na umakto na parang isang emperador at huwag silang ipahiya sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Dito, nagsimulang makaramdam ng kaunting inggit si Gela dahil nakakasundo na ngayon ni Hades ang kanyang kapatid, na talagang nakakatuwa para sa kanya. Habang sama-sama sila kay Camila, itinuro rin niya na walang karapatan si Lawrence na nandito, ngunit pinili siya ni Gela, kaya malamang ay may itinatago siya. Nang gabing iyon, habang sama-sama sina Lawrence kina Zeki at Camila, ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin na maaaring ito ay isang bitag at maaaring ipagkanulo sila ni Vizel. Naniniwala rin siya na may isang tao mula sa loob na isang traidor. At kapag nabihag na ng kaaway si Hades, walang magagawa sina Alencia at Restardo kundi ang sumuko. Nagmungkahi pa siya ng isang bagong pormasayon na magbibigay daan kay Gela na makita ang mga bitag dahil talagang matalino ito. Sinabi ni Camila kay Lawrence na medyo matalino rin siya. At ikinwento rin ni Gela sa kanila ang tungkol sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos ay tinanong siya ni Zeki kung ayos lang ang kanyang kapatid na babae, at sinabi ni Lawrence na maayos naman ito nang ipadala niya ang huling sulat. Nang sandaling iyon, sinabihan niya ang iba na manahimik, at gulat silang nanood habang lumilipad ang mga dragon ng Imperial Knights patungo sa neutral. Gayunpaman, sinabihan sila ni Lawrence na huwag itong pagtuunan ng pansin dahil hindi na rin naman sila makakabalik sa nakaraan. At walang pipilitin sa kanila ng labis dahil naroon din si Prinsesa Ferris sa bayan. Itinuro rin niya ang isang lugar na mapagtataguan nila kung sakaling magkaroon ng emergency. At kahit na malapit ito sa pugad ng dragon, sa palagay niya ay ligtas sila hanggat hindi sila masyadong lalapit sa mga dragon. Nang tanungin ni Zeki kung bakit niya sila tinutulungan, sinabi niyang para sa kanyang ikabubuti dahil kung makakaligtas siya, mapopromote siya kaya gagawin niya ang kanyang makakaya upang matiyak na mananalo sila. Binanggit din niya kung paano tinatrato si Gela bilang isang diyosa dahil sa kanyang mahika at kasanayan noong Kratos, ngunit pinili niyang tumulong at nakuha ang puso ng marami. Inamin ni Lawrence na may gusto siya kay Gela, ngunit alam niyang hindi ito makukuha dahil hindi nito iiwan si Hades. Naniniwala rin siya na sina Zeki at Camila ay naglilingkod kay Hades dahil kay Gela. Ngunit tiniyak sa kanya ni Zeki na maglilingkod siya kay Hades kahit wala si Gela dahil handa ang lalaking iyon na isuko ang kanyang sarili sa Project Gela. Pagkatapos noon, bumalik siya sa pagtulog at nakaramdam ng pagkakasala si Camila dahil sa pagiging maingat sa kanya, kahit na mabuting tao si Lawrence. Samantala, tinanong ni Hades si Alencia kung bakit sa palagay niya ay pinigilan siya ni Gela na tapusin siya. At sinabi ni Alencia na dapat ay naawa si Gela sa emperador na pinagtaksilan ng sarili niyang kapatid. Inamin pa nga niya na walang ginawang mali si Hades at siya ang nabigong maging ate nito, ngunit hindi inaasahan ni Hades na magiging kapatid niya ito sa simula pa lang. Samantala, si Zeki at ang iba pa ay nagtatago sa isang kuweba nang makita nila ang isang itim na dragon na papalapit, na siyang ikinabahala niya. Ngunit nang makita nila si Gela na nakasakay dito, nakahinga sila ng maluwag. Di nagtagal, dumating din si Hild at ang iba pang mga dragon, at isiniwalat ni Gela na tinawag niya sila sa pamamagitan ni Steak. Sa sandaling iyon, bumalik si Sotay dala ang mahiwagang oso. Kaya, nang magkasama na ang buong pangkat, gumawa si Lawrence ng plano upang iligtas si Hades. Di nagtagal, ipinaalam kay Alencia ang isang itim na dragon na papalapit, at napangiti si Hades dahil alam niyang si Gela ang dapat na nagpaamo nito. Habang nagsisimula ang kontra-atake, dumiretso si Gela kay Alencia, na nagbabantay kay Hades. Pagkatapos ay hiniling niya kay Steak na lumipad palayo dala ang selda na may hawak kay Hades, ngunit ito ay protektado ng mahika laban sa dragon. Gayunpaman, nang tanungin siya ni Gela kung bakit niya pinagtaksilan si Hades, tinutukan ni Alencia ng espada ang kanyang leeg. Nang sandaling iyon, lumapit si Restardo dala ang kanyang sibat, hiniling kay Alencia na bigyan sila ng paliwanag para sa kanyang pagtataksil.
Nang imbitahan siya ni Alencia na sumama sa kanyang layunin, tumanggi siya dahil nangako na siya ng kanyang katapatan sa nag-iisang tunay na emperador. Kaya, naalala ni Alencia ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Inisip ni Restardo na niloloko siya nito, ngunit mabilis niya itong itinulak palayo sa pag-atake ni Diego. Hiniling ni Alencia kay Diego na hayaan siyang harapin si Restardo, ngunit sinabihan siya ni Diego na tumigil na dahil marami na siyang naharap na problema dahil sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Restardo, sinabihan siya na kung hindi siya karapat-dapat maging emperador, hindi rin karapat-dapat si Hades. Nagmakaawa si Alencia na huwag nang magsalita pa, ngunit tumanggi si Diego at iniabot ang isang balumbon kay Restardo. Mababasa sa balumbon na pagkatapos ipanganak si Vizel, nakipag-away ang kanyang ina sa isang gwardya at isinilang si Hades, na nangangahulugang hindi siya ang kanilang kapatid. Ngunit dahil siya pa rin ang emperador ng dragon, napaluhod si Restardo nang mapagtanto na wala sa kanila ang kamag-anak ng Diyos ng dragon na si Rave. Kaya hiniling niya kay Diego na ibunyag ito sa publiko upang si Hades ay maging nag-iisang emperador. Gayunpaman, tumanggi si Diego dahil wala siyang pakialam sa katotohanan at nais lamang niyang ipagpatuloy ng kanilang pamilya ang pamumuno kay Rave. Sinabi sa kanya ni Alencia na hindi alam ni Hades, kaya dapat nilang ayusin ito ng mapayapa. Ngunit may dignidad si Restardo at ayaw nang mabuhay pa sa kasinungalingang ito. Nang lumingon sila, nakita nila si Hades na nakawala sa kanyang mga gapos at nakangiti na parang gagawin niyang abala ang Grim Reaper. Hindi lang iyon, narinig din ni Hades ang buong pag-uusap nila, ngunit wala siyang interes sa anumang pag-uusap dahil malapit na siyang maghatol. Inamin niya na sa kabila ng kanyang sumpa, nais niya sanang magkaroon ng masayang pamilya. Kaya nang subukang kausapin siya ni Alencia, sinabihan niya itong manahimik na lang. Dito, sinubukan ni Diego na mabilis na kalabanan si Hades, ngunit nagulat siya nang makitang walang epekto ang kanyang pag-atake kay Hades. Tinawag siya ni Diego na isang halimaw, ngunit sinabi ni Hades na sila ang tunay na mga halimaw na naghahanap ng mga dahilan para tapusin siya. Kaya ngayon ay tatapusin niya sila ng walang dahilan. Habang ipinapakita niya ang kapangyarihan ng emperador, natagpuan nilang lahat ang kanilang sarili sa awa ni Hades, at tumakbo si Gele sa kanyang mga bisig, nagmamakaawa na huwag itong gawin. Gayunpaman, hindi mapapatawad ni Hades ang mga ito sa pagsira sa anumang pamilyang naiwan niya. Natatakot si Gele na mauulit ang kasaysayan kung wala siyang gagawin. Kaya, sinabi niya kay Hades na makakabuo sila ng sarili nilang pamilya, na siyang dahilan kung bakit siya tumigil. Sinabi pa niya na maaari nilang ipakasal sina Restardo at Alencia sa kanilang anak na babae at lalaki, na siyang bubuo sa kanila bilang pamilya, para mabuhay pa rin ni Hades ang kanyang pangarap. Ipinaalala rin niya sa kanya na hindi niya ito kadugo, ngunit para silang isang pamilya, na nagpaluha sa kanyang mga mata. Nangako siya na papasayahin niya ito kahit ano paman. At ito ang nagpagana sa panloob na pagkamuhi ni Hades. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Diego. Kaya, sinabihan siya ni Hades na isuko ang kanyang pekeng espada at ang kanyang pag-angkin sa trono or mas malala pa ang kanyang kasawian kaysa kay Robb Stark. Hindi pa rin nakikinig si Diego. Kaya, sinubukan ni Restardo na bigyan siya ng kaunting katwiran. Ngunit, sinabi ni Diego na hindi siya naniniwala na hahayaan sila ni Hades ng ganoon kadali. Sinabi ni Alencia na naniniwala siya kay Hades dahil maaari na sana niya silang wakasan kung gugustuhin niya. Gayunpaman, pinatawad niya sila sa kabila ng mga krimeng nagawa nila. Sa wakas ay itinulak siya nito palabas ng gilid. Kaya, habang kinulong siya ni Steak at ng iba pa, si Diego ay nilamon ng pekeng espada sa langit at nag-transform bilang isang pangit na dragon. Gayunpaman, mabilis na ipinaalala sa kanya ni Steak na siya ay isang mahina. Kaya, tumakas si Diego upang magdulot ng kaguluhan sa kaharian. Gusto siyang habulin ni Gela, ngunit sinabihan siya ni Hades na manatili at hayaan ang emperador na harapin ito. Di nagtagal, naabutan ni Hades si Diego, at pagkatapos pasalamatan ito sa paglilingkod sa kaharian, binura niya ito sa isang mabilis na atake. Pagkalipas ng ilang araw, nakikipag-usap si Gela kina Zeki at Camila tungkol sa kung paano hindi bumalik ang kanyang mahika, at nakita ni Camila na kakaiba ito dahil ang espada na nagselyo sa kanyang mahika ay nawasak. Sa likuran, pinipilit ni Restardo si Hades na tawagin siyang Big Bro nang magpakita si Alencia at pigilan si Restardo, sinasabing wala silang karapatang maging prangka kay Hades.
Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Restardo na pinatawad na siya ni Hades. At tinanggap na rin sila ni Rave bilang pamilya, kaya dapat na siyang tumigil sa pag-arte ng mahinahon. Inamin niya na tama siya at pagkatapos ay nag-aalangan na tinawagan ni Hades si Restardo na big bro na nagpatawa sa kanya na parang baliw. Pagkatapos ay hiniling ni Gela kay Alencia na bantayan si Hades habang nasa parada dahil hindi siya makakarating doon dahil halos 4 na talampakan lang ang taas niya at hindi makakita sa kabila ng bakod. Nabanggit din niya na dapat ay lumalaki na siya dahil kamakailan lang lumipas ang kanyang kaarawan. Ngunit ito ang nagpahinto sa puso ni Hades dahil nasayang ang unang kaarawan ng kanyang asawa. Pagkatapos ay inanunsyo niya na kakanselahin niya ang parada ngayon para ipagdiwang ang kaarawan ni Gela. Ngunit nang sabihin ni Restardo na hindi niya magagawa iyon, nagsimula siyang magreklamo na parang isang paslit. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Gela sa kanya na ipagdiriwang nila ang kanyang kaarawan pagkatapos ng parada. Kaya, natupad ang kanyang mga pangako na bibigyan siya ng pinakamalaking party sa rave. Pagkatapos lang, napagtanto ni Zeki na hindi nila nakita si Lawrence. Kaya, isiniwalat ni Alencia na inatasan siya ng isang bantay kay Ferris sa pagbabalik nito sa Kratos. Nang marinig ito, hiniling ni Gela kay Rave na ihatid siya sa daungan kung saan niya nakilala si Ferris upang magpaalam sa kanya. Gaya ng dati, umakto si Ferris na pala kaibigan at sinabing narinig niya na naglaban sina Diego at Hades laban sa isang halimaw, ngunit natalo si Diego sa labanan habang pinoprotektahan si Hades. Bagamat malayo ito sa katotohanan, naniniwala si Gela na naisip ni Lawrence ang kwentong ito upang maiwasan ang kaguluhan. Pagkatapos ay tinanong niya si Ferris kung siya ang nagbigay ng pekeng espada kay Diego, na binanggit kung paano buhay pa rin ang medium ng espada at pinanatili ang kanilang mahika. Nakakagulat, inamin ito ni Ferris bago tumayo at ibinunyag ang sibat ni Kratos, na siyang dahilan kung bakit siya pumunta sa rave. Idineklara siyang kaaway, itinaas ni Gela ang kanyang espada, ngunit casual na sinabihan siya ni Ferris na huwag siyang tapusin tulad ng ginawa niya noong nakaraan, na nagpanginag sa gulugod ni Gela. Tinanong niya kung paano nalaman ni Ferris ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay, ngunit sinabi lang ni Ferris na gusto niyang mahalin si Hades. Ikinatwira ni Gela na hindi iyon mangyayari dahil mahal siya ni Hades at mahal din niya ito, ngunit para lamang maglaro si Ferris ng mga laro sa isip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya kung paano niya itinakwil si Gerald noon. Sa kabila nito, ipinahayag ni Gela na mamahalin at paprotektahan niya si Hades hanggang sa araw ng kanyang kasawian. Kaya, sinubukan ni Ferris na bigyan siya ng maagang paglabas, ngunit hinaranggan ito ni Gela gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay kusang nag-teleport siya sa tuktok ng tore. Samantala, kinakausap ni Hades ang kanyang mga tao sa ibaba. Pagkatapos ng talumpati, sinabi niya sa lahat na kasal na siya kay Gela at plano niyang magkaroon ng maraming anak dito, na nagpamula sa kanya.